Kamusta naman kamo mga kabyanan? Salamat gid nga sa gihapon nagapakigupod kamo sa akon diri kag gina-share nyo man ini aton nga program diri sa Study of the Word sa inyo nga mga utod sa Ginoo kay ti ang purpose ginaton diri sa nga program amo nga magtudlo sa nga pulong sa Ginoo sa mga tumuluo in order nga maintindihan naton ang kabug-usan nga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. So maybe ini siya nga book study will not be appealing no sa mga tao nga wala pa Kristo sila kabuhi. Maybe naburingan sila sini no. Pero amo na yang aton nga natawag naton nga obligasyon bilang tumuluo. Kung maintindihan naton bilang mga tumuluo ang plano sang Ginoo, mas makabig na kon nga mas mahapos no ang pagsugid naton sa iban sa mayang balita. That's why nga kon evangelism ang aton yung mga gamiton, especially sining social media, kung malawig kayo ng aton wali na hanungod sa kaluwasan, kasabagay ang kaluwasan, simple man lang niya kung iwali mo, wala sa mga di tumuluo nga mag-entertain. That's why most of our audience here, mga tumuluo, kag whether nga mga baby in Christ or matured, kaya ang purpose naton diri nga ma-disciple kita. No? Kaya ang katuyuan sa Ginoo sa kabuhitan, hindi mo lang nga mabaton tang kaluwasan and then forget it. Hindi. No? Ang Great Commission, naging commission sa Ginoo sa iya mga kasimbahanan, di ba namit lang na kon nga 3 kabahin. Bring people to Christ, amo na ang evangelism. Bring people to church, amo na siya ang tawagan discipleship. Kaya ang simbahan, importante na. Kaya kung hindi importante ang simbahan, tani, why na lang nagtukod ang Ginoo sa simbahan? Kaya muna nga importante gid nga ang matudloan naton sang kaluwasan, ang magbaton sa Ginoo, mangita gid siya sang simbahan nga mag-nurture sa iya sa pagtubo. Kay kung hindi kaya maging member sang isa ka church, ang imo nga growth, no? Hindi na pwede man kuya pastor ka personal lang ako yang magtubo nga ako lang matuon sa pulong sang Ginoo, mamati lang ko sa mga online. Okay man na, pero importante sa tanan, no, kung nga agin tukod sa Ginoo iya simbahan, kaya buwan gitagaan niya sang obligasyon, no, nga magwali sa mga balita, kadua nga magtudlo, no, to bring people to the Lord Jesus Christ, to bring people to church in order to be discipled, and thirdly, to bring people to service. Agod niya kung mag-mature kita sa isa ka simbahan, then magamit kita sang Ginoo. That's why nga ini atong book study, the purpose here, I've been praying, may matunan kita nga mga tumuluo, agud nga mag-level up ang aton kabuhi, nga mag-grow kita, maintindihan naton mga purpose ng Ginoo, kung nga agin luwas kita. Di ba diri sa book of Ephesians naton nga ang mga tumuluo amo ni ang mga masterpiece ng Ginoo. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So nagligad nga adlaw ginatunan naton hanungod sa ginambal ni Pablo ang unity, no? Ang ikaduwada sa aton punto nga aton ini nga balikon, that we should strive to maintain unity in the body of Christ. Pero naton anta, no, kay ginambal sa verse 3 nga, we have to endeavor, no? Butang balon, we have to bring some effort. Pakabudlayan. Kaya hindi lang huglahog ang natawag naton nga unity, kinahanglan niya mahimuon kagida. Kada isa ka tumuluo may aragid siya nga part nga paghimuon in order nga ma-unite, no, ang body ni Christ. Kay kung hindi kaya magpaumod, kasubong bigay sa akon sa mga meeting, mga diskusyon, may mga tumuluo ya nga daw hindi siya gusto nga ma-perdi sang iban, kay kung ano iya opinion niya, amo ginang gusto iya nga i-implement. Bisan tuod may nami kaya nga natawag idea sa mga project nga ginaobra sa simbahan o kung sa ministry, tingin lang mamati ka man sa iban. Hindi kasi sila nga daw ikaw lang yung kabalo. May ara siya na nga makatawan sa simbahan mo nga feeling entitled, no? Kag hindi na mamati sa opinion sa iban, kag kisa balon nga ilabi na ang mga young people ang mag-question, mag-suggest, tawgon na nga mga disrespectful sa mga katigulangan. Well, it's true nga tani kita ang mga tigulang para sa aton ng wisdom, kaya gina-expect yung manas ang ginuya when we grow older as a believer, may wisdom man. Tapos it doesn't mean nga ang mga young people, isulit mo ng problem mo. Hindi kita gusto mamati sa young people, kay abita, no, nga daw kita lang kabalo, kasubong belas ang panimalay, kisa kay kung kita ang tatay or nanay, di tayo pagpambalon kabataan ta. Subong nga mga timpo ya, damo iya sang mga smart nga kabataan that we should
listen to their opinion. Tagaan ta sila right. So, amo na nga ang natawag nato nga unity mabudlay kay gito anta kahapon since the beginning of time nagtubo na da ang natawag naton nga pagbahin-bahin bangod sa mga problems kasubong diri sa First Church sa Jerusalem nga ang Christians ug ang mga Hebrews may ara sila nga disunity bangod sang may pinilian guro ang mga leaders nga daw wala nila ginaministeran no na neglect sila because there arose a murmuring among the Christians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So, siguro sa paghatag sa pagkaon da kung pag-atipan, no? And also, we learn sa Corinthians, and dito na si Paul sa Corinto during the times of his ministry, nga may contention mo dito sa house ni Chloe kay iba nagasiling nga, kay Pedro kuya, sila ako ya kay Apollos, ako ya kay Cephas. Tinapabugal madi nga sila nga, ako ya kay Kristo gid. Sa bagay may nag-question sila ng isa ka pastor. Siya, sino ang sakto sa ilang apat na sa verse 12 na? Ang iyan ni Paul, ang iyan ni Apollos, ang kay Cephas, o kung ang kay Christ. Di sabat sa iba, ang kay Christ yun Di sila sa pastor niya, actually kung talupang doon mo, tanan sila may problema. Kay manti, bisan tuod nga sa kay Christ sila, pero may bara mas lagyapon nga batasan nga daw, maiayahon nga daw sila lang niyang sikat. So, that's a problem. Another problem, gin-discuss ni Pablo sa mga taga-Korinto, saan gina-discuss siya ang natawag naton nga body, di ba? Sa 1 Corinthians chapter 12, niya ang aton lawas, damo sa mga party, kag draya gin-compare ko ng analogy ni Paul, nga ang aton lawas, ang iya sini nga, ang ginapanggid niya sa church, sa body of Christ. So, I believe that is not in the universal body, kaya wala man tagapatiyas ang universal body of Christ, wala man sinatawag na universal church, yung may aragin man na ya, ilan na yasang tao ginhimo, pero kung tunantaya ang pangsulat ni Apostol Pablo diri, ginatreat niya ang kada simbahan nga localized. Butamolon, amo na ginatuuhan ta karon no, sa mga fundamentalists nga may ara nga natawag na autonomy ang kada simbahan. That's why ang indigenous church, ginatawag na siya nga self-supporting, self-promoting, no? Self-supporting, self-promoting, self-propagating. Matamalon kada simbahan may ara sila yung natawag na autonomy, nga hindi yung madiktahan sa piyak na simbahan. Kasubong bala sa aton panimalay, sa kadamo sang balay diri sa Bacolod, hindi mo madiktahan ng imo neighbor, kailain man na sila nga unit sang panimalay. It will be good kung inintindihanay sila para may peace sa community. But when it comes to natawag naton yung unity yung discuss sa Bible, kasubong sa kinambal ni Pablo diri sa basahon tabla no 1 Corinthians chapter 12 verse 24 to 27, for our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to that part which lacked, that there should be no schism. No word nga schism, that there will be no division in the body, but that the members should have the same care for one another. So kung nataon mo ni, wala nag-discuss ang universal nga simbahan nga dalatong piyak nga denomination, kundi sa sina nga body of Christ sa local church. Di kung magsiling kita yung family of God, amo na yang family of God, composed na isang tanan nga mga tumulo. But when we talk about the body, that is localized. Kaya siyempre, ang piyak to yung nga simbahan, hindi mo na ka-intra sa imo, just like your body, no? Ang inhambal ni Pablo diri, ang aton nga lawas, no? Nga damo sa member, may mata, may ilong, may baba, may dunggan, may kamot, may tiil, may ang kasudlan pag kinamo-damo sang function. Di ko din sila maintindihan ay kay ginambal na ni Apostol Pedro mong kurang mata hindi cooperate sa ilong o kung ba hilabi na ginabi kung kakaon ka kag kung hindi mag-cooperate ang imo nga lawas kung ginagutom ang imot dyan, siyempre kadto sa imo brain nga masiling nga makaon, masiling sa imo brain lakat, tiil, lang kamangon mo kung di ka lakat sa imo tiil, kamangon mo no? Pero ang tiil lang malakat, kadto sa kusina. Dason, kamot, abrihi ang kaldero, o galo ka sa kapinggan, galo mo ang imo nga kanon, butang mo sudan, okay, pungko sa lamisa, so tiil mo na maubra. And then pagkatapos, okay, nga. Hindi ba? So pag nga, kamot, sukad, or kuha ka sa kutsara, butang sa baba, pagkatapos, karon siling sang brain madikta na sa imong unto, usapa maayo.
Dason, tutunlan, tunla. Di pagtulon, kadto sa tinai mo, tinai, i-grind, no? Pagkatapos, hasta anong mga process dira, o kambalor ang imong ang imong ugat o mga veins dahil mo to ang isupply mo pagkaon pakadto sa imo kamot tiil, no? Ang budlay da ang sa katapusan ang garbage, ang basura pagwaon. Okay. What about kung hindi mag-cooperate ining mga bahin sang lawas? Kag bisan ano mo ka sakit sa tiyang gutom ka sa tiil tamaran kay bahala ka mo da. Ti hindi maglakat, hindi maglakat ang tiil ang kamot ang makamang. Hindi bisa mag-abri kaldero, baba mo, abri mo kaldero eh. Pagkatapos, nabutang ng pagkaon sa baba mo, hindi man siya mag-cooperate, hindi man siya mag-usap. Tapos, hindi man siya magtulon. Okay, kung mapilitan gid man, tunlon, kadto sa tinae, kung hindi magaling tinae. Tapos gid, pagwaon mo bilog eh. Ang lain na kung ang katapusan to, hindi magpagwa. I tell you, karadlawan na ng illustration, pero if the parts of your body will not cooperate, di ba? Lantawa ba lang mga na-stroke? Di kundi siyempre may problema tiil mo, di ka gid makalakat. That's why gusto tayo mag-normal ang aton health. Agod ang function ta, normal man. Ang church, the body of Christ, isa ang rason kung nga di ka-function maayo, kay bangod ang mga members sang lawas ni Kristo locally, wala nag-cooperate. Patudlanay, o kun hisaay, o kun, kutso-kutso, o kung butang-butang, pag mag-ilinaway, no? That's why katabo na sa mga damong nga churches. And in fact, sining last days, sa pagkadamo gid, amo na gausos lang nilang bulagay, no? Kag sa bagay, naalaw na sa Ginoo, kasi siyempre, kung mag-stick ka sa isa kasimbahan, kag hindi mo lang ka mong intindihanay, hindi ka mo kaobra maayo, kay may sinabad. I tell you, no? Dako na budlay na siya nga buluhaton. Sa pastor, nakita akong kabudlayan sina. So in my last days of being a pastor, no, amo na nga permi ginarimay nga tumulo, magintindihan na bala kita, no? Magpaubos kag kun may ara ka opinion, dapat patihon mong iban kag kun hindi madala ang imo yang suggestion kag hindi ma-approve sang body, hindi ka mangakig, no? Kay may ara iya sa mga leaders siya kun ang ila yang gusto himuon, hindi pag sakdagon sa mga members, mangakig. O kung masunggod, leaders na masunggod pa. That's why nga, ini nga ilustrasyon, aparte sa unity, hindi ni siya hapos nga problem. Actually, no, damo sa mga churches karon nga muna, nga hindi mag-ilintindihanay. In fact, naimbitaran mo nga ko sa isa ka church man, dito lang habal kundi, no, nga amo ni magbulig solbar sa amo ni mga problem. Ako may problem man. That's why nga, halos tanan kita makasiling nga, hindi ilawag-lahog unless kung magtubo kita nag-require niya sinatawag naton nga pagtubo bilang hamtong nga tumuluo kag manging kasubong kita kay Kristo Jesus. That's why ang pag-alagad sa Ginoo and to walk in the path that God has prepared for us to do or to be or to become, hindi lahog-lahog, nag-require ini isang grabe nga commitment kag humility. Ang mga nasa gintunan antaton, di bilang hinambala ni Pablo dira, no? Sa may unagid, we should maintain unity in the body. Kag ang bukasyon, di bilang sila niya, kinanglan nila sang verse 2, lowliness, meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So, kung di kita magtubo sa sina nga natawag naton sa sina nga point sa aton life, hindi kita na ma-reach, di maabot nga hindi mag-effective ang pag-alagad sa Ginoo. So mula din sa 1 Corinthians chapter 12 verse 24, siling diri sa verse 26, and whether one member suffer, all the members suffer with it. And one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ and members in particular. And Paul was talking to a local body of the Corinthian church. You know, that's the way yung natawan ni Muya by context. Wala siya naghambal sa naging tipo niya ang Ephesians, Philippians, lain naman to yung instruction ng ila. Pero ang problem diri sang schism or division nga nakita ni Pablo sa house of Chloe is one church dira sa Corinth ang nagaginamo. So, ara na naalin sa una, that's why sila nga bisa sa Filipos naman. Ako sa Philippian believers naman, mabasa mo na sa Philippians chapter 4 verse 2, I beseech you, Dias,
And I beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. Sa bagay ng Philippian church, magkabig na gani nga daw ka very encouraging nga simbahan kay bangod ang ila relationship. I mean, generally speaking, daw kanami iblang nga simbahan. Pero may problema gyapon kay may member to nga si Judas kay si Syntyche, which I believe these are women. Huwag tayo siling ang mga babae pero ang problema. Pero there are two people there nga hindi man magintindihan ay. That's why siling ni Pablo, kapangabay ko sa inyo nga duha. Hindi ka mo sagad away, hindi mo sagad debate. Kabay kung taning nga mag-isa nga itong pangunahuna sa buloton sang Ginoo. Kaya ito din man, no, not unless nga ang aton pangunahuna mag-isa, kaya nabalang garantaw kita sa katuyuan sang Ginoo sa atong kabuhi. Hindi ma-establish ini nga tawag na nga unity. Kaya isa ko may mga personal agenda kita iya, no? Managani nga isa sang butang atong panundumon when we become a member of a certain local church, dapat hindi mo ya pag-i-insist gid ang imo agenda. Bisan katahom mo silang agenda, ibutang sa natawag naton table, no? Kaya pa-aprubahan sang tanan. Kaya ginablangag isa kung hindi iya mabutuhan ang gusto mo, dahil mo sunggod, hindi na iya batasan sang grown up nga believer kay gusto mo iya i-insist ang imo lang ya. Hindi na iya mayo nga may ara nga personal agenda sa simbahan sa Ginoo. And honestly, isa na sang kabudlayan sa mga pastors and even me, amo nahambal ko ni sa church subong o sa mission nga ako nga ginapastoran nga may ara yapon ko nga natawag nga balang apprehension. Ara gina sa mga pastor ay inasmuch nga ita gusto nga ang mga kasimbahanan niya ginamo kasi may reasons nga ginamo kay bangod nga kung may mga tumuluo, mga leaders nga hindi iya paubos, hindi bala iya consider kay feeling niya kung leader ka daw imo lang blatanan idea. Kay bisan sa mga asosasyon, no, kung ang mga leaders bala may amo ng idea nga ako niya gustong masunod, di budlay ka maka-establish nga tawag nga unity. Kaya ang unity is a product, kung natawag ta din, no, sang aton attitude nga dapat mangin mapainubuson, mangin mabinatason, no, forbearing, meek, lowly. Amo na ang mga kabuhi nga kung nasunod na kay Kristo, kag kung ma-maintain ta na, di daw hindi man problem ang natawag naton nga unity in the church. Diri sa Acts chapter 15, no, another set of verses nga mabasa ta between Paul and Barnabas. Actually, ang matun-an mo sa Acts chapter 15 nga may ara dira nga pa natawag nga debate o may pagpinuyasay bangod sang doctrine, kay may mga Pharisees dira nga na save kay bangod Hudiyo sila ng mga Jewish. Grabe ang natawag naton lang anong pronounce na inang feeling bala nga daw sila ang right, no? Superiority, no? Religious superiority. Kaginhambal nila sa tunga nila nga sa mga Gentile nga kung hindi ma-circumcise ang mga Gentile sa law ni Moses, hindi sila maluwas. Amo na gindalagin na nito sa Jerusalem Council. Sa Acts chapter 15, nagbalik to sila sa mga apostles, kaging solbar nila na. Kag si Peter, nagtintog na to. Kung basahon mo, Acts chapter 15, no? Ikaw na nabasa, kay wait a time magbasa. But Acts chapter 15, binalik nila sa Jerusalem Council, kag si Peter nagtindog, nga sila niya, nga gina-require kang mga Gentile, nga i-circumcise sa law ni Moses, kay wala ka man ta na luwas pagida. We were saved by faith in Christ, not by the ordinance, not by circumcision. Kasi niya, ining mga Gentile, ang kaluwasan nila pareho man sa aton nga naluwas kita pag sa pagtuo kay Kristo. Sa bagay sila niya, tinga gina-require tagidya ang mga hintil nga tumanon nilang kasuguan, kag ang circumcision nga damo gani sang aton man nga mga ancestors nga wala magani katuman sa kasuguan. So nami itong hambal ni Peter. Kag then si James as pastor of Jerusalem Church during those times, di ang suggestion niya nga magpadala sa sulat sa mga sa church, I mean sang Antioch, kay ti ang simbahan sa Antioch, kwan mo, ng mixed club la, sa mga Gentile kag Hudiyo, kag ang practice lain-lain. So dra ko nga nag-advise siya nga hindi magkaon sang dugo, wala hindi matudinuguan dugo, o kung mga strangled meat,
hindi to sila nga ginhambal ito nga kung himuon nila, hindi maluwas, kundi nga for the sake of, natawag bala na ito nga understanding sa isa kag isa, kay magkakastambol ang mga Hudiyo sa ginimo sa Hintil mo. Ang Hintil, stambol mo sa ginimo sa Hudiyo. So hindi sila maka-unite because of that, no? So nasitol na nga problem, no? Ginbasa nila liwat nga sulat dito. Kag ang labi lang dira actually sa unity is respect. Yo, respect sang kultura sang isa. Kay kung di mo gid ang culture ang i-insist nimo ya sa simbahan na gusto mo nga ikaw lang yang tumanon, hindi ka mo maintindihan ay makatulong sa binulagay gid So mo nang reason for me personally kung hindi naman lang ka mo magintindihan ay just go in different ways and continue serving the Lord. Kaya mo na din natabo, no? Sindre there is a verse 36, and some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of God or of the Lord, and see how they do. And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark. So after sitong pag-solve sang problem sa Antioch problem, no, between the Jew and the Greeks, siling ni Paul sa kay Barnabas, kaya upo din sa Barnabas sa ila first missionary journey mo. Siling niya, balik kong tatong mga simbahan katuan ta, kung lantawon ta, kung kamusta sila. So si Barnabas, ang iya nga gusto, dalon si John Mark. Pero si Paul, siling din sa verse 38, but Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work. So si Pablo hindi niya gusto ko dalon si Mark kay bangod nga dito sila sa Pamphylia, agin abandon sila ni Mark. So hindi na gusto ni Pablo yung batasan. Kung natawon mo bala si Barnabas mapainumuron ni kag actually very tawag ni siya ni actually nga encourager. Kasi siya nga nag-encourage. In fact siya ni nag-encourage kay Paul nga magbalik sa o kung magkadto sa ministry, di ba? Gipangita gid ni si Paul dito sa Tarsus kag ginbalik sa mga apostles kag gindala sa pagalagdan. So he was an encourager, and yet the time came nga bisan mayong ilang relasyon may mga aragid sila nga mga bagay nga hindi magustuhan, no. Kag si Pablo ang attitude ni Paul very strict ni saya mo. He was a very strict Pharisee and member of the Jewish Council. So, may binadala para iyang natuog na itong batasan ni Pablo. So, makita tayo mga kauturan, no? Ang kinaiya bala sa mga tumuluog isa, amo na ang nagakosman sang pagsihag. Pagbangot sina, no? Basahabla diri sa verse 39, and the contention was so sharp between them. Kita mo, ang ilang paglalisay, it became so sharp. So hindi kilalaog-lahog, no? Kung di mo lang taon lang natabo sa ila, grabing debate nila, o kung pagpinuyas nila kadua, di gusto ni Barnabas, dalon si Mark, hindi ko ya. Mo na klase tao, I cannot work with that guy because nga hindi siya dedicated sa work. Sa bagay, matyaga naman ang handom ni Pablo ya, kung sa ministry, kaya dapat tutom ka mo. Di mo nag-isa nga batasan nga daw, hindi kaya bala magkapahanunot. Si Barnabas naman niya, maybe kasi si Barnabas, why don't we give him a chance? Mark is a good guy. Kag mapuslan, ni Paul, hindi ko kay nga i-abandon yung work kag nagbalik sa kalibutan. So the contention was so sharp, and they departed asunder one from the other, and so Barnabas took Mark and sailed unto Cyprus. And the next verse basahan mo, and Paul took Silas and went to in the other way. So nabulagay gid sila ya. However, later on mabasa mo sa sulat ni Paul kay Timothy nga like ginbalik yaman si Mark, ginambalay man si Timothy nga please bring Mark with you, no? So isa inang mga natuwag naton nga lain-lain nga mga attitude Isa kundi mo na matolerar para siya duwan Barnabas, siguro sa kapaglanta si Barnabas siya medyo hipuson, encourager, kag may pahanunot. Si Pablo yan medyo wala. Si Pablo, kung mag-amon yung klase tao, hindi kumaupod si Eya. At hindi sila mag-agree nga duwa. And so they split. So kung matabugid man kaya natabo mo ni sa una mo, tani, no, nablang you just have to continue and move on. Kaya magpagamit sa Ginoo. Galing ti subong, gakatabo, nga, kung naman nablang magbulagay, damo pa ng mga marites, damo mga akusasyon, damo sang kag nagagamo.
So, amo na ang advice da, just focus on the work of the Lord. Kag, just pray for the other side. And when you talk about forgiveness, di dapat i-forgive, no? Di pero kung nagapadayon niya nga, ti hindi mayong relasyon, ti you cannot unite that anymore. So, muna isa kabudlay da, no? So, number 3 diri, may time pa man ta, no? Nga prelude to Christian walk that God through Christ has given each one of us gifts according to in order that we can use it to serve Him. Katatlong realization ta, nga hindi lang actually nga kinanglan nga pangabudlayan ta ang pag-isa, no? Bangod isa lang katuyuan sang Ginoo, isa ang aton buluhaton. Kay kadua nga dapat nga parte sining natawag naton nga pagbinulagay, no? Sa gintulon anta sa ikadua nga bahin, no? Parte sa disunity kung paano ina mahimo, no? So nalala naton diri sa atong natulan nga ang hambal ni Pabloya hindi lang iya nga magawi kita nga takos ang aton pagkatinawag, kundi nga tinguhaan tagid, no, sa isa ka local setting, sa isa ka local church nga mag-unite, nga magintindihanay. Kung ang cause dira among batasan, dapat magtubo kita kay Kristo. Kung ang cause dira nga magpaumod ka, in order for the sake of the work, di kita lang paumod ka gini, no? Kung di ka paumod, guba. And then later on, ikatatlo dira that God has given each one of us gifts. So verse 7 to 10 gasiling, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. So kada isa sa aton, gintagaan kita sang hiyas. No? That's why nga individual naman yung dealing sang Ginoo sa aton niya. That's why nga when you read about the gifts ang Romans chapter 12, 1 Corinthians chapter 12, nakalista ang nagkalain-lain nga mga hiyas sa ginhatag sang Ginoo sa lain-lain mga tumulo. Kasi diri sa verse 8, wherefore he saith when he ascended up on high and led captivity captive and give gifts unto men. Sa atong Jesucristo na namatay, nabanhaw, kaya gindalaya sa kahitaasan dito sa kalangitan, o kung inatawag nito ang mga captive, no? Gindala ni Kristo Jesus, he led captivity captive, itong mga makabig naton ng mga slave of sin, ginluwas ni Kristo Jesus, ginpakamatarong, kagintagaan sang gift. So that's it sa verse 9, now that he ascended, what is it but that he also descended into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up from above all heavens, that he might fill all things. So naghambal niya sang nahanungod sa kamatayan sa atong Ginoong Kristo, makaginang pagkariya sining kalibutan, nagpaubos siya, sa diin, nagkabalik sa kalangitan, pero gintugyan niya ang buluhaton, no, sa atong tanan. Kag hindi man pwede nga itugyan niya ang buluhaton sa iya mga tumulo, kung hindi iya pagtagaan sang gift. That's why, kitang lanong gini ang natawag na spiritual gift in serving the Lord. Ang natawag natin hiyas sa pagwali, ang hiyas during those times when in-accept ang prophecy, healing, prayer, and everything. Nga makabig mo nga hiyas, hasta ang hiyas sa musika, hiyas sa management and everything, ginahatag na sang Ginoo. In fact, kung ang tawon mo, in every local church, there are these people who have gifts. So, sa imo yautod, lantawon mo kung anong gift yung hatag sang Ginoo sa imo, and then you should use that for His glory and for His honor. Okay? So, bangod gyud daw kulabo sa mga aton tinion, balik ko naton ni sa dason mga adlaw, no? Ini aton nga ginaton-an. Sino amat-amaton ta lang ni tuod, no? Kay di man aton ni dali-dali, no? So that we will understand sang mga bagay nga ginahimo sang Ginoo sa atong kabuhi before kita gamiton para sa iya ministry. So kung ato lang tawon, no, ang gina-discuss na Apostol Pablo diri nga hindi basta-basta nga gamiton sang Ginoo ang mga tumulo kung hindi sila magtubo kag hindi nila maintindihan ang seriousness sang ministry. That's why nga permi na ginahambal, no, ang batian nato sa ibang nga pastor nga kinahanglan magtubo to sa Ginoo. Bangod nga hindi niya magamit ang mga baby in Christ, di sakto pa, no? Paano mo ya igamiton sa ministry ang mga bata?
That's why pwede pa ka maakusar gani nga child labor, di ba? Ang kabataan, kung mga edad mga 5 ka tuig, 7, amo na silang hakwat sa mga simento na kaga-obra na sa dalan o kung, you will be accused of child labor. Di kita man nga mga tumulo, that's why importante nga tanan kita magtubo. Di siyempre kung mga 5, 10, 15, 20 years ka na sa isa ka church, kung wala kaya ga-involved, there is something wrong in your life. Puta malon nga wala kaya nagagawi sa gusto sa Ginoo. Gusto mo yan maluwas ka lang. Gusto mo yan i-bless ka lang sa Ginoo. Kag mareklamo ka kung why siyang blessing. Pero why mo ginalantaw ya ang natawag nga obligation. Kaya hindi mo na yan ma-separate ang obligasyon sa isa katumulo sa simbahan. We should accept that. Because God saved us in order that we will become His workmanship to continue the ministry. So kabayan nga tagang kita sa Ginoo sa mayong lawas, mayong timpo so that we can continue to serve Him. Luwat niyo abiyan Pastor Piri Tabag until the next day. God bless you.